naman po is because of the issues ngayon sa corruption natin. 'Di ba? Alam din naman natin, this is heavily mentioned against PBBM's admin na one of his first actions as a president was the pag-abolish po niya ng PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission. And then, pag-abolish niya nun, tapos pumutok bigla yung mga flood control corruption issues, ano yung ginawa niya next? Nag-create siya ngayon ng ICI, Independent Commission on Infrastructure. Diba? Plus with the name pa na independent. Ang sa akin lang dun, you did not have to create that ICI in the first place kung hindi mo inabolish yung PACC. So parang nagiging ano lang ba, reactive si PBBM as to the issues that is happening in the country. So yun again, dun papasok yung lack of sincerity and foresight. Kasi kung ako lang po tatanungin ninyo, kung talagang seryoso ko against the fight against corruption, edi dapat yung PACC in the first place hindi yun inabolish, mas pinalakas pa dapat yun, 'di ba? Pero tinanggal yun, and then nung pumutok issue, biglang nag-react, nagkaroon ng ICI. 'Di ba? And then yung isa pa po, yung ICI naman, yung problem lang din talaga sa ICI is because number one, the issue is to fight corruption in relation to infrastructure projects. However, they are all political appointees. Alright, reaction, TVBS nagbabalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction na ito. Hindi pa rin po napapagod na mapahiya ang mga gustong magpa-impeach kay BP Sara Duterte. Napahiya na nga sila. Nalaman na nating lahat mga ka-reaksyon na sila po mga ka-reaksyon ay tumanggap ng milyong-milyon para sa nakaraang pirma para sa impeachment ni BP Sara Duterte. Nako! At ngayon, yung 2025 national budget ay tumaas pa ng ilang bilyon, daang bilyon yata, para sa 2026. At mga ka-reaksyon, wala na nga sa flood control ang pondo. Pero, nandun na sa AIC, SACAP, MAIP, MAIPIPIPS, gano'n. Nasa ayuda na po ang korupsyon ngayon. Nako! Wala na nga namang makikitang mga mahinang nilalang na gumagawa ng katarantaduhan sa flood control. Ngayon mga ka-reactions, mas madaling nakawin. Dahil nasa ayuda na po mga ka-reaction. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Para yatang sa January 15, 7 days from now, ay magkakaroon na po ng tinatawag na namang impeachment sa may kamara. Titignan po natin kung nahirapan sila nung una kasi po itong mga makabayad black para yatang nagagalit na kay Bongbong Marcos dahil binomba yata ng binomba ng mga sundalo ang mga kuta ng mga terorista. Anyway mga ka-reaksyon, kung supporter ka ni BP Sara, supporter ka ni Marcoleta, supporter ka ng PDP Laban, nasa tamang channel ka. At kung hindi ka ba nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na para lalo po tayong dumami para sa 2028 national election. Magsama-sama po tayo sa channel na ito para patuloy nating masuportahan ang ating President Sara Duterte. Mag-subscribe ka na, i-like at i-share ang video na ito kung supporter ka ni BP Sara Duterte at ni Senator Rodante Marcoleta. Heto na po mga ka-reaksyon. Muling pinalutang ni Senador Amy Marcos na posible po raw na gamitin ang 2026 national budget para po pagulungin muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senadora Amy, ito ay posibleng ihain sa Pebrero kung kailan magpapaso na ang 1-year ban sa paghahain po ng impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan daw po ng tinatawag niyang soft pork mula sa ilang ayuda program na lumobo ang pondo sa ilalim po ng 2026 budget. May natanggap pa raw po na impormasyon si Senador Amy Marcos na napangakuan ng soft pork ang ilang kongresista mula sa ayuda program. Pumalag naman si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga aligasyon ng senadora. Wala raw pong ipinapangakong proyekto sa mga kongresista daw. Maliwanag po naman at mabigat din daw ang mga ebidensya sa impeachment case. Kasama dyan ang questionabling paggasta sa confidential fund ng DepEd at Office of the Vice President. Pero kung pumabor man daw ang hukuman o Supreme Court sa motion for reconsideration po ng Kamara, hindi na po raw po kinakailangan pa ng panibagong impeachment complaint. Itutuloy lang daw ang naunang impeachment process sa Senado.
Samantala, pinabulaanan po ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang lumutang na balitang bubuwagin na daw sila. Kasunod po yan ang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos na hanggang ngayong buwan na lamang ang ICI. Ang paglilinaw po ni ICI Executive Director Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol dito mula sa palasyo. Sa ngayon, 3 opisyales na lang ang natitira sa ICI matapos ang sunod-sunod na pagbibitiw ng ilang opisyales. Tanging sina Chairperson Andy Reyes, Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. at Hosaka na lamang ang natitira sa ICI. Kaya meron pong mungkahi si Senator Win Gatchalian na dapat daw dagdagan ang kanilang tauhan doon. Dapat din daw magpatuloy ang komisyon sa investigasyon nito sa flood control scandal. Nakabinbi naman ngayon sa Kamara at Senado ang mga panukalang batas para magtatagpo ng mas may pangil na komisyon na magtutuloy sa trabaho ng ICI. Talagang gusto niyo pang... Sa ilang pang balita po naman, bukod sa mga revelasyon tungkol sa impeachment ni VP Sara at pagbuwag umano sa ICI, isiniwalat din ni Senador Amy Marcos na may mga senador daw ang nakatakdang sampahan ng kasong kriminal kaugnay pa rin po ng flood control scam. Ito po ay ayon daw sa source ni Marcos. Enero 15, nakatakdang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Damay din daw sa mga kakasuhan ang ilang kongresista gaya na nina CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Matatandaan pong unang lumabas po sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang aligasyong tumanggap umano ng kickback sina Estrada, Villanueva at Revilla, pero ang mga ito ay todo ang tanggi. Sa ibang balita, sinita po ng Commission on Audit o COA ang higit 400 million pesos na medical equipment na pinabayaan lamang daw na nakatiwangwang ng Department of Health noong taong 2024. Batay po sa 2024 annual report ng COA, isinisisi nilang nangyari sa kawalan ng maayos na plano at kakulangan sa koordinasyon at monitoring ng DOH. Inalmahan naman agad ito ng DOH. Ang depensa po ni Health Secretary Ted Herbosa taong 2024 pa inilabas ng COA ang report na ito. Isang taon na raw ang nakalipas kaya pihadong marami na ang naayos dito. Yun nga lang, wala pang naibigay na updated report ang DOH tungkol sa mga nakatiwangwang na medical equipment. Malabo rin daw ang sinasabi ng auditor na wala silang well-structured plan. Bago pa raw kasi maisamang budget sa National Expenditure Program, nakadetalye na ang plano ukol dito. Samantala po naman kahit daw no show sa Senado ng halos 2 buwan na ay nagtatrabaho pa din daw si Senador Bato de la Rosa ayon kay Senador Amy Marcos. Paliwanag po ni Senator Amy, nakakapirma pa rin daw si Bato ng ilang dokumento. Noong una nga po'y sumasagot pa raw sa kanya si Senador Bato, pero ngayon daw po hindi na ho dahil posibleng natitrace daw ang kanyang cellphone. Kaya ang kinukumusta na lamang daw ng senador ay ang may bahay ni Senator Bato. Simula Nobyembre ay hindi na po nagpapakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa matapos nga pong pumutok ang balitang meron ng arrest warrant laban sa kanya na nagmumula sa International Criminal Court. Mga kapatid, Mga kapatid! Mga kareaksyon, ano po ba ang palagay ninyo doon sa bali-balita? Ha? Maraming mga bali-balita dyan na yung ICI bubuwagin na, wala na, yun ay naging parang hindi natulungan yung pagpapapogi ni Bongbong Marcos na gamitin yung ICI para maipakita lamang na siya ay anti-corrupt. Kasi lumilitaw po mga kareaksyon doon lang sa Ilocos Norte, doon sa pasabog ni Manong Chavit Singson, doon sa Ilocos Norte ay maraming mga ghost project, mga project na hindi natapos, mga katiwalian, mga pagnanakaw ng mag-ama. Ngayon, pilit nilang pinagtatakpan, minemake pa ng mga punyeta ang kanilang kaswapangan, ang kanilang pagiging addict sa pera, ang kanilang pagiging klepto sa gamitin ng ICI, gamitin si Magalong, gamitin kung sino-sinong gusto magpagamit sa kanilang mga katarantaduan, mga kareaksyon. Hindi po lulusot yan sa taong bayan at hindi lulusot yan kay Manong Chavit Singson. At hindi lulusot yan dito sa ating channel. Mga kareaksyon, tuloy natin. Ang balita,
January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung Naku po! ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Yun! Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka Three Kings. Wala pa rin. Kaya, di ko alam kung saan ito patungo. Sa bangin! Yung pong sinasabi niyong Patungo sa bangin, bangin! About sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi biglang sinasabi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam, pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Yun! Parang sobrang diversion na to. Puro diversion nga. Si Remula nga nawawala. Hindi nila pinapakita para pag-usapan natin Ba't hindi nila ipakita? Buhay pa ba yan? Umihinga pa ba yan? Ano ba? May dugo pa ba yan? Hindi nila pinapakita para ma-divert nila ang atensyon ng taong bayan at magkaroon ng mapaglarong kaisipan ang mga gustong pumanaw na si Remula. Mantagin mo yan, hindi ka papatay, sabi nila sa'yo, rest in peace. Remula, o di ba Remula, 90% ng taong bayan para yata gusto ng mamayapa ka. Napakasaklap po yan o mga kareaksyon. Maraming mga tao sa mundong ito na gusto nang mamayapa si Remula. Huwag nyo namang i-wish ng ganyan. Si Remula, ayaan nyo siyang maghirap, ayaan nyo siyang magkasakit ng 100 taon, at 100 taon siyang naghihirap, nagagamot, nagdadialysis, kung ano man yan. Ako, mga kareaksyon. Kaya ayaan nyo lang mabuhay si Remula. Huwag niyong pigilang yung maghirap siya. Huwag niyo siyang panalangin mamatay. Hayaan niyo siyang nasa ombudsman siya. Yung wala na siya sa tamang katinuan, ombudsman pa rin. O di ba yung maka naman talagang okay lang si Remula. Sabi nga ni John Vic, naglalaro daw siya ng golf. Tapos kumain na sinigang. O di ba maayos ang kalagayan ni Remula. Diba, maayos ang kalagayan ni Remula. Kaya kayong mga anti-Remula dyan, mga anti-magnanakaw, mga anti-kurap, mga anti-punyeta kayo. Hayaan nyo lang maghirap, magsakripisyo at gumapang sa hirap, sakit si Remula. Kung may sakit man siya, huwag nyo siyang i-wish na mamatay. Ma'am, last na on my part, balik lang ako sa impeachment. You think kaya ni VP Sara pa rin na i-defend yung kanyang sarili at hindi siya ma-impeach just in case lang po matuloy nga itong another impeachment case against her? Hindi ko alam. At the end of the day, alam naman natin, hindi ko alam, very speculative. Di pa natin nakikita yung impeachment complaint kung meron nga ba. At the end of the day, it's a political exercise. It's not a legal procedure on a certain level. It's entirely political. So, kung magtatanong, kung makaka-generate nung 1/3 na sinasabi o kung valid pa rin yun, nasa Congress yun, dun mauuna. Ang tanong din, kung yung mga nagbabanta at nagnanais paltan si Speaker Boji ay magtatagumpay. Kasi alam ko, ang lakas-lakas ng ugong bago kami mag-adjourn.
Ma'am, sorry, last na talaga. Yung sa budget, bakit po kayo naniniwala na meron pa ring pork barrel at hindi po siya malinis given that mismong sila SP sinasabing this is the cleanest budget and transparency, Naku po. napakita naman daw lahat ng processes. And you're also part of the BICAM, ma'am. Why do you believe na hindi Yes. pa rin malinis? Precisely because I was part of the BICAM, medyo sinuri namin ng maigi, ang liwa-liwanag. Nanood naman kayo ng BICAM, di ba? Totoo naman nag-effort talaga si Congresswoman Swansing at saka si Senator Gatchalian. Nag-effort talaga mag-live stream. Pero kung nanood kayo ng live streaming, mas marami pang postponement, suspension, pagputol, Nako. tapos ang katutak na telephone call galing kung saan. Nanood naman kayo, nakita naman ninyo. Kahit i-live stream, marami talagang hindi nare-record ng mga usapin at negosasyon. Yun ang problema. Anyway, the proof is in the pudding. Makita ninyo yung budget. Kitang-kita naman ng mga tinapyas yung DOTR. Ang pag-asa natin na mawalan ng traffic dito sa Pilipinas, wala Naku na. po. Paano? Wala ng pondo, less than half na lang ang natira para sa Metro Manila Subway, wala nang natira para sa North-South commuter train, di tuloy-tuloy ang traffic at yung tapal-tapal na repair kuno ng EDSA, ewan ko, yan na lang aasahan natin forever. Pagkatapos niyan, yung sa DPWH, nakita naman natin din, nandun yung mga Metro Manila Naku pumping po. station. Konting ulan, binabaha na tayo. Pagkatapos, andyan din yung mga Pasig Spillway. Alam naman natin, yan na lang ang tanging pag-asa ng Pasig Marikina Caloocan para hindi mabaha. Hindi ako sang-ayon na i-cancel lahat ng flood control. Dapat ikulong ang mga kumurakot sa flood control, hindi itigil ang mga magagandang project ng flood control kasi kailangan pa rin natin, binabaha pa rin tayo. And so on and so forth, andyan din yung napakalaking FMR, lumobo ng todo, yung farm to market road, na ang tawag na nga sa amin, farm to pocket road, dahil Naku po. pinagtatawanan na. At yun nga, sang katutak na ayuda. Ayan, AIX to PAD, ayan, yung MAIFIP. Lahat yan nakakatulong sa tao, hindi ako tumututol dyan. Ang akin lamang, yung sinasabi na yun na naman, ilalagay na naman bilang lump sum, tapos maraming rekomendasyon, alam naman natin, palakasan, yung hindi malakas, for later release, FLR, yan ang problema. Ang akin kasi, may karapatan ang bawat Pilipino Yun. paggamot, pumunta sa ospital, Tama. at gumaling ang katawan at kalusugan. Bakit kailangan lumuhod pa sa mga politiko para humingi ng tulong? Naku po. Kaya sana ibagsak na lang yan sa mga local hospital. Tagal kong governor, hirap na hirap ang local hospital. Hindi naman kami doktor, malay naman namin kung sino nangangailangan talaga. Ma'am, that's all for me. Salamat sa pagsagot sa mga tanong ko, ma'am. Sunod po si Amor ng Newswatch. Hello po, ma'am. Good morning po. Ma'am, Saan ka? hello po. Wait lang. From Newswatch Ayan, po, yan. Mar Santos. Okay po. Ma'am, follow up ko lang po yung mga nabanggit po ninyo na may nilatag po kasi kayo ng mga tinapyas na Yun. sa budget, sa big projects, and then meron namang dinagdagan ng mga ayuda. Ma'am, ito po bang mga ito ay na-communicate, na-discuss noong BICAM or doon sa sinasabi nga ninyong mga naging suspension, closed-door meetings? Hindi na-discuss yan. Kung nanood kayo, Hindi nanood hindi nanood. Na-discuss na nga. Ulitin mo, madam, ulitin mo. mag-isa na nga lang ako kasi surrender na si Senator Go. Ayaw na niya kasi hindi naman kami pinapakinggan. Ang ending, mag-isa akong kontrabida doon na sinisita kung bakit nagkakaganito. Yung ating mga commitment, obligasyon sa foreign assisted, talagang binawasan ng todo-todo. Tapos yung mga, hindi ko naman maintindihan, ba't nadagdagan, halimbawa yung DOT, 500 million na yon, ginawang 1 billion. Wala namang performance. Sabi ko, ayusin naman na yung mga airport natin, yung mga pier, yung mga pupuntahan ng mga resort at iba pang lugar. Hindi pa naman maayos. Bakit tayo gagastos sa napakamahal? Tama. Mga advertisement sa CNN at kung saan-saan.
aayusin mo muna yung bahay mo bago ka magkumbida ng bisita, di ba? Naku po. Eto, nalilito nga ako kasi lahat ng tourist natin nagrereklamo, ang hirap-hirap tumawid, ang mahal-mahal ng biyahe, tapos inconvenient. So siguro, dapat mag-invest tayo sa ganon, invest sa kung saan-saan. At sinita ko rin at nalungkot ako dahil nabawasan din ng todo-todo yung Small Business Corporation, yung no collateral loans para sa maliliit na negosyo na hanggang ngayon di pa naman bumabangon ng todo-todo sa COVID. So, yun yung mga talagang medyo malungkot tayo doon at hindi talaga napagbigyan, pinagtatapyas. Opo. And ma'am, ano po yung nakikita nyo about the impeachment? Yung mga soft work, yung mga ayuda, paano po ba gagamitin to lobby for votes for the impeachment trial? I think the congressmen have discussed it already. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos na pangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat na ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Under DA naman. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, billion-billion na yun nga, may 10 billion assistance to farmers. Kailanman hindi ako tututol sa tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit, parang doble-doble na to, hindi ko maintindihan. Kaninong farmers na naman yan at kaninong fisher folk? Sa rice farmers ba yan? Sa ilalim ng RSBS? Or saan ba yan? Sa fisher folk, sa nasalanta ng bagyo, sa agrarian reform? Nalilito ako kasi sobrang daming linalagay na wala namang guardrails, wala tayong guidelines. Sabi nila maglalagay daw sila ng oversight. Paano kaya? Mami, nakausap po kayo mismo ng mga congressman saying na napangakuan po sila nitong funds in exchange for their support dun sa impeachment? Ganun po ba? Wala pa naman sinasabing impeachment na maliwanag kasi adjourned pa, di ba? Hindi pa naman kami nagtitipon. So wala pang ganon. Pero meron silang assurance na magkano sa soft na tinatawag. At saka meron na ring assurance doon sa mga FMR. Tapos, kung titignan rin natin, hindi ako tututol, like I said, hindi ako magkokontra sa anumang tulong, sa edukasyon, sa health, saka sa agriculture. Kaya lang, mismo nung BICAM, tinatanong ko bakit tayo babagsak na napakaraming pera para sa school building samantalang lahat nagsasabi ang pinakamalaga para gumanda ang ating eskwelahan yung teacher. Hindi ba dapat mamuhunan sa sweldo ng teacher hanggang ngayon? Yung chalk allowance di naman nabibigay ng buo. Yung mga salary standardization hindi pa inaabot lahat ng teacher. So lahat 'yon problema at yung 22 classrooms lang yung accomplishment nung nakaraang taon. Pagkatapos babagsakan mo ng bilyon-bilyon. Parang dapat ipilot muna. Dahan-dahan muna, hindi tayo sigurado. Walang planong maliwanag. Baka substandard na naman. Tapos yung ibang NGO na ina-accredit, wala namang engineering or construction background at malapit pa sa ilang politiko. Mahirap yung ganun Talaga nalilito ako. Yung FMR, sabi nila may listahan daw, pero sana sumunod sa priority ng National Farm to Market Network. May plano yun. Maliwanag yung plano, pero kailanman hindi na susunod. Ma'am, given all your concerns about the budget, So, ibig sabihin mga kareaksyon, dinala po ang pera ng taong bayan, mga kareaksyon, sa farm to market road na, wala na sa flood control. Nako. Di ba? Kaya pag bumaha, okay naman yung mga farm to market road, di ba? Okay naman pwede siyang magamit for impeachment, na meron pa ring mga pork or soft pork. May nakikita po ba kayong unconstitutional dun sa budget? And are you ready to support or even initiate moves to question the budget before the Supreme Court? I'm not aware of any such moves. Hindi pa kami nag-uusap sa minority at nung nagsiuwian for the holidays, hindi
di pa kami nagtitipon-tipon at nag-uusap tungkol sa budget. Hindi ko alam if there are moves to question it. But I did not sign the budget in 2025 and I was unable to sign 2026 again because there were so many questionable changes and additions. Ang sabi nila, nag-veto ang ating Pangulo ng unprogram, ng 92.5 billion sa unprogram. Pero unang-una, maraming tatanong sa akin, ano ba yung unprogram? Wala naman yung 92 point na anong billion na yun. Yung ang program, yun hindi kasama sa NEP. Ay, hindi kasama yan. Unprogram yan. Kapag meron na sumubrang pera, doon mo lang pwedeng gawin yung unprogram. Unahin mo yung mga program, yung nasa NEP. National Expenditure Program. Yung pong mga unprogram, yan po yung mga nakatabi lang yan, na kapag may nagsobrang pera dito sa NEP na hindi nagastos, doon lang gagalaw yung unprogram. Kaya lang ang mga tarantado, inuuna po nila yung unprogram kasi nandun yung korupsyon. Ako. Alam mo, ang unprogrammed, simple lang yon, wish ko lang. Wish ko lang yun. Kasi hindi talaga siya bahagi ng budget. Yun. Wish list siya eh. Kung sakali magkaroon ng pera, tsaka na lang bibigyan, ano? Pero hindi talaga siya bahagi ng budget. Kaya masasabi natin na wala talagang veto yung budget kung tutuusin. Oo. Eh nakakatawa pa nga yung lista ng vinito sa unprogrammed. Pakat nandun, yung iba, limbawa yung cars, ano? Yung cars and race. Yung programa ng DTI sa automotive, utang natin sa Toyota at iba pang investor yun. Eh, tax incentive lang yun eh. Accounting magic lang yun eh. Ililipat lang yun. Wala namang cash out. Kaya bakit i-veto yun? Parang wala tayong balak magbayad ng utang sa investor. Di ba? Tinatarantado tayo ni Bongbong Marcos eh. Ang binibito niya, yung mga hindi naman kasama sa NEP. Ang binibito niya, yung kunyari, ay, bibito ko to. Kahit naman hindi mo ibito yan, wala naman yan eh. Hindi naman kasama sa NEP yan eh. Wala naman sa National Expenditure Program yan eh. Ang ibibito niya, yung wish list, yung halimbawa, I wish na sana magkaroon kami ng daan dito. Kaya lang, walang pera yan. Maghintay tayo kung merong sumobra o merong nag-overlap doon sa pera na hindi nagastos, ibibigay namin sa wish mo. Eh, wish lang yun eh. Wala naman talaga yun eh. Pero kung ang ibibito mo yung nasa NEP, halimbawa, ibibito mo yung AIX, AKAP, MAIPIP, na nilagay nyo sa NEP, yun, bito yun. Pero yung program na wala naman sa NEP, na wish lang, halimbawa, gusto po namin magka-barangay hall dito. Eh, wala namang pondo yan. O maghintay kayo kapag may nagsobra doon sa NEP. Eh, baka pwede natin gawin yan sa later release. Nako, yung sinasabi natin. Tsatsaga sa atin. That's just a slip of paper to be derived from DBM and placed with DOF na meron pala silang tax incentive. Naku Hindi po. naman cash out yun. Bakit i-veto? Yun. Ganon din yung assistance to government corporations. Nagtaka rin ako kasi yun na naman, from one pocket to the next, left hand to right hand. Kasi government corporations, mapupunta sa National Treasury. Eh, lipat-lipat lang yun. Hindi naman yun talagang pera as in additional cash outlay. Ma'am, last na po question on my end. So kayo po personally, given despite your concerns sa budget, mayroon po ba kayong personal plans to question it before the Supreme Court or wala pa naman pinag-uusapan na gano'n. At alam naman nila na talagang mulat sa poll, ilag na ilag ako dito sa mga lump sum appropriation, Yun. yung lumulobong mga unprogrammed, yung mga hindi tumatalima sa mga plano na mga kalsada at farm to pocket road. Ayoko nung gano'n eh. At saka yung mga biglaan bagsak ng pera sa school building, sa Naku po. wala namang kakayahan at walang karanasan yung ibang bibigyan na napakalalaking perang yan. At yung ating mga guro na siya yung puso at diwa ng edukasyon ay sinantabi pa rin. Grabe po yan, niloloko po tayo ng administrasyong Bongbong Marcos. Binibito niya yung program, binibito niya yung mga wishlist lang, wala naman sa NEP. Grabe.
Grabe na po ang pambababoy nila sa taong bayan. Okay, so ang discussion po natin for Pag-usapan naman natin yung anong tawag dyan, yung tinatawag na, kasi mga ka-reaction, patuloy po ang pagbulusok ng tinatawag na approval ratings ni BBM. Siyempre kailangan natin magtanong sa isang ekspertong lawyer. Ito mga ka-reaction ngayon, ito po ang pinaka-latest Ito ang pinaka-latest ngayon mga ka-reaction. Ako, Bongbong Marcos, kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Baka abutin ka pa ng negative 100. Ayan Yan po mga ka-reaction ang December 12 to December 15, negative 32% po net performance ratings for Class E, Pulse Asia. Date, December 12, plus 49% naman. Mantakin mo, ang ginawa nilang red, yung plus, ang ginawa nilang puti, yung negative. Hindi ba naman saan ba galing itong balita na to? Ayan political outlook. Ayan ginawa nilang red yung positive 49, ginawa nilang puti yung negative 32. Ganyan po kalupit ang mga media ngayon na alam nyo na, mga ka-reaction. Ito pakinggan po natin si attorney nila Bayo na kung saan ipapaliwanag niya kung bakit bumagsak ang panga ni Bongbong Marcos. Okay, so ang discussion po natin for today is the most recent ratings po ni Yes, President Bongbong Marcos and Vice President Pag-usapan natin yan, Atty. Abayo, di ba? Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, kung kayo ay mga Duterte supporters, Marcoleta supporters, PDP laban, at BP Sara supporter, nasa tamang channel kayo. Kung gusto nyong patuloy na masuportahan natin at mapalakas ang pagdating ni BP Sara sa Malacanang sa 2028, ay kailangan po kayong mag-subscribe sa channel na ito. Kailangan talaga yun. Kung gusto po ninyo mag-subscribe at ilike ang ating mga video. Alright, ito na. Atty. Neil, pasok! Duterte. So this will be about the -3 and +31 po na rating ng dalawa nating leaders sa ating bayan, the Republic of the Philippines. So okay, so good day po my fellow taong bayan. So ngayon po, i-explain ko yan sa inyo kung ano ibig sabihin ng -3. Ibig sabihin ba niyan wala talagang nagtitiwala kay PBBM? And then kung napansin po ninyo, iba yung outfit ko today, di ba? And this outfit po means na I am in my Mr. Neil Abayon persona or in my Maritesan / political analyst persona. Okay? Kasi this will be more on me explaining my... DDS Vlogger, maingat po itong si Atty. Neil. Pasensya na po kayo, nag-freeze na naman ang aking camera. Okay lang yan, nagsasalita pa rin naman ako. Ito maingat po itong si Atty. Neil Abayon. Sinasabi niya, I am Neil Abayon. I'm not a lawyer here. my point of view kung bakit sa tingin ko bumaba ng ganyan si PBBM at kung ano po yung pwede niyang gawin in my very humble and respectful opinion para mapataas niyan yung rating na yan. Okay, so yan po ang maging discussion natin for today. Pero before po tayo tumuloy, this is just the reminder portion po sa inyong lahat na if you enjoy my video or you like this advocacy of mine kung saan nag-explain, nagdadaldal ako regarding sa batas in relation sa current events. Okay mga ka-reaction pasensya na po kayo. Freeze na naman ang aking camera. Pero nandito po ako mga ka-reaction, nagko-comment pa rin. So una po i-clarify muna natin yung pinaka-facts natin. Okay? So yung basis po ng discussion natin will be coming from 2 surveys. So ito pong naka-flash ngayon sa screen ninyo is from SWS. But this was reported by News 5. And based on this report, -3 yung overall rating ni PBBM, si VP Sara +31. And then yung isa po na titingnan natin or gagawin po nating basis is the Pulse Asia Research Incorporated na survey din naman po. Kung saan dito sa Pulse Asia, mas pangit pa actually yung rating po ni PBBM. Yung approval is 34 but the disapproval is 48. Whereas kay VP Sara naman po, approval 56, disapproval 24. So dito si PBBM -14 po siya more or less. And then si VP Sara is +32 naman sa Pulse Asia. Okay, so yan po ang pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon po, i-explain ko muna unang-una ano ibig sabihin ng negative ratings. And then, doon na tayo next sa very humble and respectful opinion ko lang as a quote-unquote political analyst. Okay?
So sa negative ratings po, ang pinaka-important talagang i-take note nyo dyan is hindi po ibig sabihin yan na wala talagang nagtitiwala kay PBBM. Hindi po ganun yan. Tama. Ang ibig sabihin lang po nito ay pag i-compute po ninyo yung trust versus the little trust, ang overall po is mas madaming may little trust kay PBBM. Naku po, so dito naku kita po. nyo naman nakalagay much trust 38 pero 41 yung little trust. So ipag-minus lang to. So nung minus yan, mas madami po ang may little trust lang kay PBBM. Therefore, yung overall rating niya is negative 3. Yan Naku po yung po. ibig sabihin yan. And then similar din po yan dito sa Pulse Asia naman. Ang approval lang po, ang may approval kay PBBM is 34 pero ang may disapproval sa kanya as of December 12 to 15 is 48. So again, pag i-subtract nyo po yan, minus 14 or negative 14 po ang overall total. Pero again, it does not mean na literal wala talagang nagtitiwala. Kasi kung makita nyo, 34 pa rin po yung nagtitiwala. So in simple terms, basically, mas mataas po ang yung nagdi-disapprove or hindi nagtitiwala kaysa sa nag-a-approve or nagtitiwala kay PBBM based on these two surveys ng Pulse Asia and SWS survey. Okay, so yan po ang ibig sabihin talaga niyan. Okay, and then ngayon po, punta naman tayo sa second na kailangan din talaga nating i-take note dito, which is itong undecided. 'Di ba? Kasi baka hindi nyo po ito napapansin, pero yung undecided po ni PBBM is 20. So kung ito pong undecided na to, itong 20, pumunta lahat yan sa much trust, edi magiging 58 na to. So pag i-total mo ulit yung 38 at 41 with the undecided, magiging positive na. And then ganun din po dito sa Pulse Asia, pag itong undecided pumunta sa approval, mas tataas na ulit yung overall approval rating ni PBBM. Okay, so yan po ang important nating i-take note. And the reason po kaya ko yan in-emphasize sa inyong lahat is because dun nyo po makikita na malaking factor din talaga currently yung undecided na block based on these surveys. Okay, kasi even kay VP Sara, itong undecided, well actually kay VP kung pumunta sa little trust yung undecided, mas mataas pa rin overall yung much trust. And then ganun din, kung dito pumunta yung undecided sa disapproval, overall mas mataas pa rin or positive pa rin po yung maging approval rating. Ang mali po kasi ni PBB ang mga reaction, ang mali niya ay ito mali niya. Nagpo-focus po sila sa pagpapapogi. Nagpo-focus po sila sa mga press release. Nagpo-focus po sila sa mga fake news, sa mga trolls. Hindi sila nag-focus kung yung ginastos sila sa mga trolls, yung ginastos sila sa mga katarantaduhan nila, ay ginastos sila para sa taong bayan at pag sa serbisyo sa taong bayan, hindi na nila kailangang ma-make news sa mga trolls sila. Siya na mismo nagsabi may troll siya, di ba? Kasi na po kayo, nakapulis yung camera ko, pero nandito pa rin po ako mga reaction. Ni VP Sara. So kay VP Sara, wala masyadong epekto yung undecided, pero kay PBBM malaking effect po kasi pag maglipatan nga po lahat yan, magiging positive na yung ratings niya. Okay, so yan po yung kailangan talaga natin i-take note dito sa data na to regarding the negative ratings and as to the impact of this undecided figure. Okay? So ngayon, punta naman po tayo kay Mr. Neil Abayon portion, kaya tayo naka-green jacket for today. So ang gagawin ko po, magbibigay ako ng very humble and respectful opinion ko kung bakit kaya umabot to sa ganito si PBBM at kung ano yung pwede niyang gawin para tumaas yung rating niya. Okay, so una po, before ako magsabi ng very humble and respectful opinion ko, i-share ko muna yung credentials ko as a political analyst. So unang-una po, hindi ako political science major or what. But when I was born into this world po, my father was a governor, and during my elementary and high school years, my father was a member of Congress. And then ako rin po mismo, naging congressman for 3 years, one term ng 2016 to 2019 when I was 27 to 30 years old. So in other words, kahit na po wala akong formal studies in relation to politics, based on my personal life circumstance and experience, meron naman siguro akong kakayahan na mag-share ng mga bagay-bagay in relation to politics. Okay, so yan lang po ang credentials ko when it comes to political science. More on real life experience po ako at wala masyadong bookish or theoretical experience. And then pangalawa po, i-share ko lang din sa inyo kung ano ba yung political leanings ko talaga as a person. So if you have been watching my videos, siguro naririnig nyo naman yung intro ko na quote-unquote DDS lawyer every now and then. But unfortunately po, I will be honest with all of you, I do not fully identify naman po talaga as a DDS because I do not simply support certain family names or public figures just because of their family name or being a
specific public figure. More on ako po, sinusuportahan ko talaga yung mga policies of those public figures natin. So kung favorable yun sa Republic of the Philippines, so the taong bayan, edi susuportahan ko po yan regardless of their family name and or political affiliation. Okay, pero idagdag ko na lang din po, ang position ko naman sa political spectrum, I am more on nasa gitna, centrist po yung position ko. Kaya kung napansin din nyo sa videos ko, di ba, I am hindi ako confrontational talaga at nakikipag-away. I am always more about explaining and diplomacy yung both sides. And that is more or less because of my being more in the centrist position po sa political spectrum. Pero sa mga nagsasabi naman po na Duterte leaning ako, yun, I agree naman na mas Duterte leaning ako or mas right leaning ako compared sa liberal or sa left. Okay, so yan lang po ang masasabi ko talaga as to my political qualifications. Ngayon, punta na po talaga tayo sa humble and very respectful opinion ko. Okay, so unang-una po, sa tingin ko, kaya umabot ng negative rating si PBBM is because when I view him as a reasonable member of the taong bayan who is a political observant na mainly nasa gitna yung political leanings, is because parang may may lack of sense of sincerity, urgency, and lack of foresight yung policies ni PBBM kung ako po tatanungin ninyo. Okay, and I'm sure yung mga taong bayan na nasa similar position ko rin politically more or less feels the same, 'di ba? And then i-clarify ko lang din po itong mga sasabihin ko, i-share ko lahat ngayon. Hindi naman to just because I want to criticize PBBM. Hindi po yun ganun. I am just simply being honest na ito talaga yung observations ko sa kanya. So this is more not simply just to criticize for the sake of criticizing, but hoping talaga na if madami tayong nag-air out ng mga ganitong concerns, sana may mangyaring iba or mabago yung current issues po na hinaharap ng bansa natin. Okay, so yan po ang need natin i-take note. And then again, going back, there appears to be a lack of sincerity, urgency, and preparation and or foresight. And kaya ko po yan nasabi, the best example ko na lang po is the way they handle yung mga natural calamities sa bansa natin. Yung 2025, sila bagyong Tino, and then all the other typhoons that caused the death of our fellow taong bayan. Because during that typhoon, kay Typhoon Tino, nagkaroon lang ng situational briefing sila PBBM, yung binroadcast at least sa ABS-CBN. I actually made a post about that na napicturan pa sila patawa-tawa. And then aside from sa patawa-tawa sila prior to the start of that situational briefing, parang second day na yun after the event nung nangyari yung briefing na yun. Diba? And then when PBBM went to Cebu to address the concerns of the typhoon, I think that was already during the third day after the aftermath of the typhoon, dun siya pumunta. So ngayon baka isip ninyo 2 days, 3 days ay ang lapit pa nun, wala pang 1 week. But we have to remember po, in times of natural calamity, hindi dapat ganun yun na magre-react ka lang after 2 or 3 days. Kung ako lang po tatanungin ninyo di ba dapat nga in disaster preparedness, prior to the landfall, nagpe-prepare na yan, may mga press briefings na kung ano yung mga gagawin, and then usually the next day, pupunta agad yan doon to start the relief operations. And then I know naman po na some of the officers ni PBBM like the DSWD, I'm sure nag-start naman na siguro sila mag-implement ng programs and even the local LGUs na affected nun. Pero of course, if you are the president, importante pa rin na nandun ka agad after the aftermath para may sense of hope yung tao, di ba? Because you are the father of the country, you are the leader. So yun lang po ang una ko talagang masasabi dyan, lack of sense of urgency and sincerity. Kasi ang dating sa akin lang po, again, this is not simply to criticize but this is my observation. Ang dating po sa akin parang nagiging for compliance lang yung ganun Kasi of course, kailangan nila mag-situational briefing, kailangan din nila pumunta doon sa ground level or sa aftermath. So yan lang po yung observation ko, and I am sure hindi lang ako po yung ganitong nakaka-feel, 'di ba? So kung meron sa inyo diyan na nanonood na ganun din yung feelings, let us know po sa comment section kung ganun din po ba yung nararamdaman nyo. Yan yung masasabi ko lang as to the disaster preparedness issue, disaster relief and disaster response ni PBBM, yung mga nandun. In the investigations, the ongoing investigations, may mga napapangalanan doon na mga kaalyado ni PBBM. So from there, parang, again, in the eyes of a reasonable political observant lang, ato po hindi ako looking at it as a lawyer, just a ordinary citizen observing the political scenario of our country. Ang dating po sa akin, parang naglolokohan lang tayo, di ba? Sarili mong tao, ilagay mo. So tingin mo ba magiging sincere yun as to their function to actually investigate the party mates niya? Di ba? Parang ganun po yung dating. Lalo na po na yung ICI was created in response lang to the flood corruption issue nung pumutok lang. Kaya ako rin po
tatanungin ninyo, ang purpose ng ICI supposedly was para pa-improve yung ratings din ni PBBM. Pero instead of it improving, yung mga actual detractors niya lahat, nag-remain as detractors, and we can see that based on all these surveys na nangyari. Diba? So yan lang po, there is really a lack of sense of urgency, sincerity, and lack of foresight, if you ask me, in regarding the handling po of his policies. So yan yung nakikita kong reasons kaya umabot po sa negative overall ratings dito si PBBM. Again, this is not simply just for criticizing, but I'm just speaking sa tingin ko na marami ring ganito ang point of view talaga, lalo na po dun sa mga similar position sa akin na not necessarily DDS, not necessarily liberal, but clearly observing the political landscape, pero ganun pa rin yung nagiging conclusion. Ngayon, ang next naman po nating i-discuss is kung paano kaya yan mapa-improve ni PBBM yung ganito niyang rating from negative to positive. So ang masasabi ko lang po dyan with my very humble and respectful opinion, number 1, ang kailangan talagang makuha ni PBBM na loob ng tao is itong nasa little trust niya at nasa disapproval niya na number. So that's very self-explanatory, di ba? Pero ang point ko po dito, ito kasing little trust and the disapproval number, more or less yan po yung galing sa DDS or sa Duterte block, di ba? So in other words, kailangan yun pakinggan ni PBBM, yung block na yun, kung ano talaga yung mga grievances at mga requests nila at present. Okay? So ngayon, ang next question natin, ano kaya yung isa sa mga major request nitong little trust and disapproval block kay PBBM? At ito po, this is just my very humble and respectful opinion. Sa tingin ko po, yung request nito, isa sa pinaka-request talaga nila is yung hair follicle drug test eh. Diba? Ganun lang po yun. And kung gawin po yun ni PBBM, he will take the hair follicle drug test and then later on lumabas as negative yung result. I am sure meron dito sa little trust may mga lilipat at mapupunta sa much trust. Pero dito sa undecided, I am sure mas madaming lilipat sa much trust. Okay, like ako, ibigay ko na lang po sarili ko as an example. If si PBBM actually takes that hair follicle drug test, lumabas negative, ako po ang magiging position ko ngayon, papaniwalaan ko si PBBM, di ba? And then everyone else na nagsasabing ganun siya na user, I will start questioning now the integrity, the motive, and the purpose of those individuals. So yan lang po, tingin ko that is a very easy solution na kung gawin lang yun ni PBBM, madami-daming lilipat dito sa much trust from the undecided and the little trust. Sa little trust, ang dilemma lang dito ni PBBM, kahit na gawin niya yun, kung hardcore talaga to na DDS supporter, baka hindi pa rin lumipat yun kasi maghanap ng mali yun eh. Pero again, dito po sa undecided, feel ko may mga lilipat dito sa much trust. So kung isipin po ninyo, kung 4% lang from the undecided pumunta sa much trust, magiging 42. At least in that scenario, +1 na yung overall rating ni PBBM, diba? Hindi na -3. So yan po yung tingin kong isa na pwedeng gawin na madali lang ma-solve, and I'm sure it could have an immediate effect po sa ratings ni PBBM. Okay? Then yung pangalawa naman po na masasabi ko dyan, again my very humble and respectful opinion lang po, is kung may mapakulong talaga si PBBM na big fish, quote-unquote big fish. And when we say big fish, hindi yung mga contractors. Diba? Kasi hindi naman yung contractors lang yung involved dyan eh. Diba? Yun yung lumalabas ngayon eh, with all the Senate hearings, congressional hearings, mga Cabral files si Congressman Leviste, may mga lumalabas talagang mga names of public figures. In other words, aside from contractors yung nasa private sector, dapat yung mga napangalanan din ng mga public figures ay maimbestigahan talaga ng maayos, at kung mapakita later on na may liability rin talaga sila, edi dapat managot din sila, hindi lang yung mga privately involved. Kasi in that scenario po, kasi sa corruption scenario na yan sa flood control, hindi lang naman contractors yung nakikinabang dyan eh. Diba? Kasi yung allegations are bribery, corruption of public officers. Therefore, yung contractor dyan, may inaabutan yan, which will amount to bribery or corruption of public officers. So, yan yung dilemma ngayon. Kasi currently, may big fish nga si Diskaya, private sector, pero sa public sector, puro mga minor fish pa lang yung mga nakadetain. So, yan yung tingin ko, kung may mga maaresto dyan na big fish, tingin ko that will immediately have an impact sa rating si PBBM na lilipat. So, magbigay na lang po tayo example, yung mga pinangalanan. Example, si Zaldico. Umamin naman na si Zaldico na nag-abot siya ng pera, mga maleta, di ba? Ganyan-ganyan. So, Zaldico, although hindi pa yun under oath, he made a statement that he committed
insinuated bribery and or corruption of public officers. Diba? Tapos may mga pinangalanan dun, si Zaldico. So yan, imbestigahan sana yun ng maayos, tapos lahat ng mga involved dun, allegedly na sinabi ni Zaldico, imbestigahan din ng maayos. Then again, after all the investigation, kung ano yung maging findings, edi panagutin yung dapat managot. Diba? So yan po, yung mga tingin kong mga kailangan gawin ni PBBM para mapaangat agad yung ratings niya. And again, based from my observation, kung magawa niya yun, automatic to, tataas agad to kung ako lang po tatanungin nyo. Kasi kahit po ako, di ba, like what I explained, kung gawin niya yung hair follicle drug test, tapos mag-negative yun, and then may ma-arrest siyang big fish, automatic ako, I will trust him na rin. Di ba? And again, I am sure, madami rin pong tao na nasa similar position ko. Di ba, na hindi hardcore DDS, hindi hardcore liberal, more on nasa gitna, pero may mga certain leanings lang, may it be left or right, that could sway in PBBM's favor if he actually will do something that is drastic considering the circumstances po dito sa bansa natin at present. Okay, so yan lang po ang masasabi ni Mr. Neil Abayon for today. So these types of videos are very rare lang po, itong mga personal opinion videos ko. But if you like regular legal videos on current events, pwede po kayong mag-subscribe kasi yun yung regular content ko. Pero once in a blue moon lang tong ganito. Okay, so anyway po, thank you very much for